Ton, ito na naman tayo mga kababayan ha. Pero bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, babati lang muna ako ng magandang hapon sa ating mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong support. Shoutout sa inyong lahat. Yun na, tuloy na tayo agad sa ating topic. Ito ay tungkol pa rin kay Epipanyo Labrador, ang vlogger na nagtapang-tapangan, ngunit ang katotohanan ay supot naman. Yun na mga kababayan, naramdaman ko na itong si Epipanyo Labrador, malapit nang bumigay ito. Malapit na itong magmamakaawa. Kunwari lang ito na lalaban siya, hindi daw siya atras, pero nababanggit na po niya itong hindi daw siya susuko. Pero nga mga kababayan, nababasa ko sa kanyang hitsura, sa kanyang pagmumukha, kahit nakatakip yung kanyang nguso mga kababayan, ng pismas, na napakatagal-tagal nang itinatago yung kanyang pagmumukha dahil nga pala ay siya ay wanted. Siya nga pala sa mga hindi pa nakapanood sa ating upload kahapon, siya nga pala si Richard Palacio. Palacio yung apelyido, pero ngunit mga kababayan, siya ay nagtatago sa kagubatan. Palacio. Ibang klaseng may palasyo pero nakatago naman sa kagubatan. Dahil nga pala itong tao na ito ay wanted pala ito. Qualified tip yung kaso nito. At ayun sa nababasa natin ay wala daw kaukulang piyansa mga kababayan. Dahil nga may halong pananakot yung kanyang pagnanakaw. Ninakawan niya yung kanyang mga mag-aaral kasi nga ito'y instructor sa martial arts mga kababayan. Kaya pala napakayabang nito. Kasi magaling pala, gumaganon pala ito. Pero nga, sa panahon ngayon, hindi na po dapat ipagyabang kung anong mayroon kang alam. Kasi nga sa panahon na ngayon, iba na ang labanan ngayon. Saludo naman tayo sa mga magagaling sa martial arts, pero ginagamit naman sa kabutihan. Hindi katulad nito, may alam daw, pero naman napaka-sama naman ng ugali, napaka-galing manira, at yung ano-ano na lang ang ikinukunik sa Iglesia ni Cristo para mapansin mga kababayan at para makapangikil. Maya-maya lang, mayroon tayong gagawing isang reaction video, karugtong ng video na ito, na nangikil na naman sa kanyang mga followers mga kababayan, sa kanyang mga subscribers. Balik tayo dito sa kanyang malapit na paghingi ng tawad sa Iglesia ni Cristo. Nagparamdam na, kunwari nagtapang-tapangan pa rin siya. Hindi ako atras, hindi ito isusuko yung aking mga ipinaglaban dahil nga itong Iglesia ni Cristo, bla 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 bla, ganun. Pero mga kababayan, tingnan nyo, sa darating na mga araw, iiyak na ito, magmamakaawa na ito dahil alam na ng halos lahat ng mga nakakapanood, nakakakilala nitong si Richard Palacio na wanted nga itong si Epipanyo Labrador mga kababayan. At kaya pala ito ay laging nakapismas, laging nakatago yung kanyang pagmumukha dahil nga pala siya ay pinaghanap na ng batas noon pa. Napakayabang ng tao na ito. Mayroong mga nagsasabi, sige, tirahin mo ng tirahin yung Iglesia ni Cristo, mahahalungkat buo mong pagkatao. Ngayon, alam na ng taong bayan na itong si Epipanyo Labrador o ang totoong pangalan nito ay si Richard Palacio ay magnanakaw pala ito. Talagang mandarambong itong mga kababayan. Maniniwala ba kayo sa mga sabi-sabi niya na noon naman pala ay talagang magnanakaw na, mandarambong na, manluloko na. Tapos ang lakas ng loob na magsalita laban sa pumunuan ng Iglesia ni Cristo na maraming natutulungan. At gusto pa nga sana ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo na magkaroon ng kapayapaan, magkasundo-sundo lahat ng mga namumuno sa ating bansa. Anong masama nun? Anong ikinagalit niya? Anong himumutok na kanyang butsi? Bakit ayaw niya magkasundo-sundo yung mga pinuno ng ating bansa, katulad ng presidente at vice president? Di ba? Ito yung dapat tawagin nating demonyo. Siya yung demonyo mga kababayan, kasi ang ayaw niya ng kapayapaan. Ito mga ganitong klase na may mga utak demonyo, ito yung dapat talaga
wag nating paniwalaan. Sa mga followers, sa mga subscribers nitong si Richard Palacio, Iki Epipanyo Labrador, ang vlogger na nagtapang-tapangan, ngunit supot naman. Ikaw talagang totoong matapang ka. Matagal na kitang hinahamon. Tanggalin mo yung face mask mo. Ba't hindi mo matanggal-tanggal? Dahil nga, pero alam naman, nakita ninyo naman kung ano ba talaga totoong pagbumuka nito ni Epipanyo Labrador, mga kababayan. Talagang malapit na itong lumuhod. Magmamakaawa ito, iiyak ito. Hindi lang ito iiyak ng kulay tubig ha. Iiyak ito ng kulay pula, mga kababayan. Tandaan niyo yan. Dahil nga, sabi ng mga taiga, Iglesia ni Cristo, isusumpa ka ng Panginoon dahil nilapastangan mo ang Iglesia ni Cristo na napakaraming tinutulungan na ating mga kababayan, samantalang ikaw, lagi kang nanguhutot sa iyong mga subscribers. Kung makapangutot ka, grabe ka. Ito na, mga kababayan, huwag na natin itong patagalin. At talagang matapang at tao. Pero hanggang ngayon ay nakatago pa rin naman sa kanyang face mask, mga kababayan. Ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. Kababayan po natin, nagtatanong kahapon kung bakit hindi po tayo nakapag-vlog. Actually, meron po kasi nangyari na hindi inaasahan. Akala ko kasi maghapong alam niyo na, hindi maghapon yung kuryente na mawawala. So hinintay ko, pero alam niyo na, pag nasa probinsya ka talaga ganon, no? Madalas ang brownout dito maabot ng 5 araw. Pinakamababa na siguro yung 1 araw. 5 araw. Pero gano'n pa man, mga minamahal ko mga kababayan, ay tuloy ho tayo sa ating pakikibaka, sa ating pong pakikipaglaban, at syempre sa pagsisiwalat po ng katotohanan para po sa ating mga kababayan. Okay, marami po nagtatanong, mga minamahal ko mga kababayan, kung ako ba daw ay surrender sa INC. Ako ba susuko sa INC? Pero isa lang po masasabi ko, mga minamahal ko mga kababayan, doon po sa mga kababayan natin nagtatanong, at syempre doon po sa mga nag-message sa atin sa ating Facebook Live, at maging sa ating YouTube Live, no? At maging sa ating video na pinalalabas po dito sa ating programa. Isa lang po masasabi ko, wala po dapat sumuko na Epipanyo Labrador sa INC. Bakit? Dahil unang-una po, wala pong ginawang malaking krimen si Epipanyo Labrador sa INC. Diliwanagin ko lang mo. Kung meron man po akong nagawa, yun po yung minura ko, yung Mongoloid na leader ng Iglesia ni Cristo, na ang totoo ay Iglesia ni Manalo, na kung saan ay ginagamit yung kanilang mga membro para sa pamumulitika o para proteksyonan yung mga taong walang niya magnanakaw, katulad po ni Sara Duterte, na kung saan ay nagnanakaw po ng pera sa taong bayan. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, sa totoo lang tinatakot nila ako Marami silang pinapalabas sa Facebook at kung ano-ano mga pangalan yung pinagsasabi nila. Ito si Aka ganito, Aka ganon, may kasong ganito, may kasong qualified tip, may kasong marami ako nabasa. Pero ganoon pa man, wala akong pakialam doon. Dahil unang-una, walang talab sa akin yun. No? Dahil unang-una, hindi ko alam kung ano pinagsasabi nila. Hindi ko alam kung ano yung mga pinag-aano nila, pero ganun talaga, social media tayo no? So, alam naman natin ang laro ng INC. Kaya nga, sa totoo lang, kahapon, habang wala pong kuryente, pinag-aralan ko po yung video na pinasa sa akin ng ating mga kababayan. Ito po tungkol po kay Brother Eli Soriano. Doon ko po natuklasan at lalo kung nagkaroon ng idea dito po sa INC o sa Iglesia ni Manalo, kung gaano sila ka tolongges at kung paano ginagamit nila ang kanilang mga membro para manguyog. So, yung history ni yung talambuhay po ni Brother Eli Soriano, kung mapapakinggan po ninyo, mga minamahal kong mga kababayan, at kung mapapanood ninyo, matindi po pala ang naging karanasan ni Brother Eli Soriano dito po sa Iglesia ni Manalo. Dahil sa hindi nila kaya at nasisiwalat yung baho nila, yung maling aral nila, yung taliwas sa Biblia na aral nila, gusto nilang ipapatay si Brother Eli Soriano. Ngayon,
Dahil hindi nila kayang ipapatay si Brother Eli Soriano, alam niyo po ba kung ano nangyari? Ginawa nila ng istorya. Ginawa nila ng kaso. Ng iba't ibang kaso. Libel, Para ikaw, parang gano'n. rape, Gumagawa ng istorya. lalong-lalo na. Nung itiniwalag ni Brother Eli, etong si Puto, na dating membro na kung saan ay tagapangasiwa ng pera ng nasabing reliyon. Abay, para masira po si Brother Eli Soriano, binayaran po nila ng milyon-milyon itong si Puto para lamang po lumikha ng istorya at sabihin ni-rape siya ni Brother Eli Soriano. Nang sa ganon, syempre, rape yan eh. Pwede nilang gamitin yung pulis, pwede nilang gamitin yung NBI, pwede nilang gamitin yung iba pang mga departamento ng ating bansa para lamang hulihin yung isang taong wala naman talagang kasalanan. Ngayon, sa sitwasyon po ng yung lingkod, mga minamahal ko mga kababayan, alam ko na talagang natatakot sa akin ngayon ang Iglesia ni Cristo. Dahil alam nila na ilalantad natin dito yung ibang mga baho pa nila. So sa mga in-expose po natin, mga minamahal ko mga kababayan, alam ko marami mang gagalaitin mga membro ng Iglesia ni Manalo dahil yung kanilang mga kapalpakan, yung kanilang mga kademonyohan, yung kanilang mga kawalangyaan, yung kanilang mga katulonggesan ay dito nilalahad natin mga minamahal ko mga kababayan na kung saan yung mga politiko ay talagang pinagkakapirahan po nila, lalong-lalo na po ngayon mga minamahal ko mga kababayan, parating po ang eleksyon. Alam naman natin na tuwing eleksyon, ang talaga nakikinabang po dito ang Iglesia ni Manalo na kung saan ginagamit nila yung kanilang mga membro nang sa ganon, pagkapirahan nila nang sa ganon ay makakuha sila ng pabor. So, galit na galit ang pamunuan ng Iglesia ni Manalo sa akin ngayon. Dahil talagang ini-expose natin. Kaya todo paninira din sila. Talagang ginagamit nila yung social media, ginagamit nila yung mga vloggers, ginagamit kesyo meron daw, si Epifanio Labrador daw ay si ganito ganyan na mayroon daw warrant. Pero naku, hindi po yan tatalab. Never po yan tatalab sa akin dahil alam ko na hindi ko alam yan at hindi ko ginawa yan. Mga minamahal ko mga kababayan. Meron pa nga iba, sinisingit pa nila yung tungkol sa ganito daw, ganito, ganyan. Naku po. Pero ganun pa man, nagpapasalamat po ako mga minamahal ko mga kababayan dahil habang patagal ng patagal, mas bumubuhos po sa akin ngayon yung suporta, lalong-lalo na po ng mga kababayan natin mga Katoliko at iba pang mga reliyon. Dahil alam nila na tama po ang sinasabi ko. Kaya nga hinamon ko kahapon pala tinawagan po ko ng mga kaibigan natin, mga pastor, mga ministro, at talagang nakikipag-ugnayan sila sa akin at ibinibigay nila sa akin yung mga info o yung mga impormasyon na talagang ito nga Iglesia ni Manalo ay isang kulto. So masasabi mong hindi ito reliyon kundi isang organisasyon na kung saan ay may kukumpara mo talaga sa isang mafia. Isa ka ba naman nakakita ng isang reliyon na punong-puno ng armas yung kanilang simbahan? Saka nakakita ng isang reliyon na may mga gunman, may mga killer. 'Di ba? Ang pagkakaalam ko mga minamahal ko mga kababayan sa Iglesia ni Cristo, yung Iglesia ni Cristo ay talagang full holiness sila. Magagalang, mababait, mapagpatawad, mapagpakumbaba. Ibang-iba po sa pinapakita ng Iglesia ni Manalo na kung saan akala mo kung sino ng mga hari. Akala mo kung sino na talagang matatapang. Akala mo talaga kung sino na talagang pinakamatibay na reliyon sa buong mundo. Diba? So, alam ko mga minamahal ko mga kababayan na mas titindi pa yung balita ko nga balak pa nila akong sirain sa pamamagitan ng iba't ibang mga pinopost nila. Kulang na lang lahat siguro ng mga kasalanan sa buong mundo nila sa Facebook para lang masira ang yung lingkod. 'Di ba? Pero ganun pa. Yung mga kababayan, takot daw sa kanya yung Iglesia ni Cristo. Grabe ang tindi ng tao nito. Saan kaya ito kumukuha ng kapal ng mukha, Siya nga yung takot na takot dahil nga nagtatago siya, tapos lagi pa rin nakapismas. Ikaw talagang totoo kang matapang. Napakarami nag-aamon sa'yo. Tanggalin mo yung pismas mo, ipakita mo yung mukha mo, magsalita ka, na walang takip yung uso mo, dahil pag magaling na ito magkarate pero dudugo ang uso nito mga kababayan pag tinirador ko yan. Yun ang balik tayo sa hamon niya sa Iglesia ni Cristo. Takot daw sa kanya yung Iglesia ni Cristo. Mayroon daw mga ibibintang laban sa kanya. Nakita na nga doon na may warrant of arrest ka.
Richard Palacio. Kaya huwag ka nang magsinungaling. At ginagamit mo yung paninira mo sa Iglesia ni Cristo para makapanghut-hut ka. Pakakuha ka ng salapi. Gaya ng ginawa mo noon. Nung panahon, nung binatikos mo rin si Arne Tevez, na binatikos ko rin naman noon. Pero ikaw, nagtatago ka, kunwari, nasa bundok ka, walang itiim sa bundok, walang bangko, ay saan ka ba makakita ng itiim at sa bangko sa bundok? Di ba wala talaga? Nanghihingi ka ng abuloy, ganun yung estilo mo. Alam na namin yan. At yung pagnanakaw mo sa mga mag-aral mo, talagang mayroong warrant of arrest. Mayroong ipinapakitang ebidensya. Hindi katulad mo, ngak-ngak ka lang na ngak-ngak, ni kahit isang papel na nagpapatunay na ganito, na ganon, wala ka. Ibig sabihin, napakasinungaling mong tao ka. At magkukunwari ka pa. Yung Iglesia ni Cristo, mababait yan, mga ganito, mga magagalang. Yung Iglesia ni Manalo, ganon pa rin yun, kunwari ka lang. Mga ilang araw lang na darating. Maniniwala kayo sa akin mga kababayan. Hihingi ito ng tawad. Iiyak ito. Iiyak na yan. Iiyak yan mga kababayan. Sa pagmumukha niyan, nagtapang-tapangan, naku. Hindi pa siguro kaya nagtatago ito. Hindi pa ito nakaranas ng makulong eh. Pasalamat na lang siya siguro kung talagang makukulong siya. Ang masama niyan, kung makikita natin yan, napantay na yung dalawang paa. Ulitin ko, huwag nating ibintang sa Iglesia ni Cristo dahil alam nyo, alam ng lahat na napakaraming galit sa taong ito. Dahil nga noon pala mga kababayan, napakarami ng taong niloloko nito. Kaya pag halimbawa, kapasalamat nga rin tayo dahil binati ko si Iglesia ni Cristo, yun tuloy, nalaman natin yung kanyang totoong pagkatao. Na ganun pala siya, mandarambong pala, may warrant of arrest pala. Ibig sabihin mga kababayan, mas mabilis na itong maaristo o madampot sa pamamagitan ng kanyang mga vlog na yan, sa kanyang paninira. Papasalamat na lang yung pamilya niya. Kung halimbawa, ito'y maaristo, makulong. Dahil medyo hahaba pa yung buhay. Giginhawa ka pa ng isang dipa siguro. Pero pag matagpuan ka ng mga galit na galit sa'yo, yung mga niloloko mo, babay ka na lang, Richard Palacio. Talagang ibabaon ka sa iyong palasyo. Yan ang dito lang muna at bago tayo pagtatapos. Mamaya ilalabas ko yung karugtong niyan para mapatunayan natin na talagang mandarambong yung taong yan. Ito shoutout muna tayo Shoutout medyo madilim. Tanggalin nga natin to. Para baka makikatulad tayo kay Epifanio Labrador. Shoutout kay Rosalina Di Batian. Nakakatakot pala ang mukha ni Ipi Labrador. Basahin natin ito Ipi Labrador, hindi mapagkatiwalaan ang pagmumukha. Kaya pala magtatakip ng mukha para hindi makilala. Talaga naman, totoo talaga yan. Talagang tawag nito. Ginagawa niya kasi nagtatakip siya ng mukha para nga hindi siya makilala. Shoutout na rin shoutout na rin kay Rosely Bon. Ayan, mga supporters niya, ano na masasabi nyo, bayani ba yan? Sige, pauto pa kayo. Sige, magpauto pa kayo. Magpauto pa kayo kay Epifanio. Talagang baka naman magkaroon ng bigla ito na simbahan kakapanguto sa kanyang mga subscribers. At shoutout na rin kay Ma'am Joyce ng Japan kay Ma'am Berge Ferrell Di Diyos ng Pulilan Bulacan, kay Kuko, kay Yuri at kay Dion. Shoutout sa inyo. At shoutout na rin, shoutout kay Gabriel Agdipa. Iiyak din yan. Hintayin nyo lang. Tama talaga, totoo, iiyak talaga yan. At shoutout na rin kay Sammy Hirida. Magandang balita po yan, idol. Magandang balita yan na ikalat nyo mga kababayan na itong si Epifanio Labrador o Richard Palacio, ang totoong pangalan ay wanted po yan. Pinaghanap po ng ating batas. Yun ang hanggang dito lang muna. Hayabol natin si Rigor C at si Noel D. Guzman. Yun ang nandito na lang muna. Once again, this is Ronly TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.